Nakailan na tayo. Talaga nagka-countdown tayo. Nakarami na, boy. Pang, ilan? 10? Hindi. 7. Pero nagustuhan nila, parang nagugustuhan. Parang Kaya maraming salamat nagugustuhan. po. Kaya magtutuloy-tuloy po kami yan kung ganyan po kayo. Ayun na, feeling ko nag-i-enjoy talaga sila malaman yung ano pang meron sa Sa Korea, no? Korea. Kasi hindi naman pa syempre lahat nakakapunta ng Korea and actually through vlogs natin nakikita ko yung mga comment para nyo na rin kaming dinadala sa Korea and ito through podcast na to para din natin silang dinadala sa Korea or binibigyan natin sila ng Mm-mm. learnings about Kaya Korea, pala 'di ba? sobrang bet nila yung ganyang tsikahan. Oo, kaya okay lang din naman. Masaya rin naman kami na nakaka-inspire kami and nakaka-share kami ng mga experiences namin. Dami man natutunan yung mga tao sa amin. Kahit puro Kasi, kalokohan madalas. overshare yung hindi dapat i-share. Ano nga So, ba ang chika natin ngayon, Mi? Meron ba? Meron ka bang baon hmm, dyan? siguro pag-usapan natin kung ano yung, alam ko marami na tayong na-share about Korea, pero hindi pa natin napag-usapan yung pinaka gusto o na-enjoy natin sa Korea. Or Mm-mm. yung mga ganong klaseng bagay. May mga bagay din na bizarre, pero it makes sense. May mga Yun na nilalagay nga, mo dun na oo. parang, yeah, May nakita kong vlog mo na ganyan, pero oo. i-share mo naman dito sa podcast natin. Sure, 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 sure. Tsaka yung sa'yo So, din, hindi ko pa alam kung anong mga, ano mo dyan. marami ako Entry. na-enjoy, pero yung mga bizarre, di ko masyadong alam kung ano. Pero, ikaw muna, sige. Ito siguro yung pinaka nasasayang na naku at na-amaze. Pero sumasakit yung loob ko kasi wala akong magawa. Pag, paglabas mo ng apartment mo, may mga magagandang gamit na nakatapon. Oo, yung ganun sila, nag-dispose sila ng mga gamit nila, tapos ilalagay lang nila sa labas ng bahay. O yung kahit ang ganda-ganda pa, ilalagay na sa labas ng bahay. Bakit Yung iba nga nga ba? donation doon. Kasi kapag, di ba halos nasa apartment sila, nakatira Mm, sila sa mm, apartment. Kasi nga po, mahal yung ano doon kapag may lupa ka or kung bibili ka ng sarili mo lupa. So halos sila naka-apartment. So kasi naranasan ko rin yan sa mismong space ko. Kapag hindi mo na kailangan kahit maganda pa siya, kailangan mo siyang itapon kahit ayaw mo kasi nga yung space. Hindi pwedeng mm, mag-store ka na mag-store kasi may iipon lang sa bahay. So, yung mm, iba dyan, donation siya, na ilalagay na lang sa labas, tapos sasabihin na okay lang na kunin, maglalagay ng mga papel-papel or ano label. Tapos, nung pauwi ako, grabe, gustong-gusto kong mang-uwi ng cabinet at saka kama, bed frame. Kasi hindi pwede ah. kasi nga masyadong malalaki. Wala ka ba nakitang ganun sa apartment mo? Sa harap? Wala. May mga nakita ako, pero wala nga rin pumupulot. Wala, Parang, di ba? mm, Pero wala parang, rin. parang, uh, pero sayang, kasi dito sa Pilipinas, ang uso, ibebenta mo. 'Di ba? Oo Kahit, Para kahit ikaw second naman, hand, kaya ang kapag uso second dito hand, mga second ganyan. hand. Pero mga Koreans, pansin ko nga ayaw nila ng second hand masyado. Kasi, Mm-mm. parang siguro, yung performance, na-judge agad nila na pangit na agad kasi nga kaya bakit tinatapon, 'di ba? True, Parang true, ganun. true. May Pero reason kung kaganda. bakit tinapon. Hmm. O pero may mga iba, meron din akong hindi ko alam kung anong country yon pero every ganitong year, papalit na sila kahit maganda pa. Kahit maganda pa. Kasi parang gusto lang nilang mag-upgrade ng model kuwari, ng device na yun, ganun. Parang sa ano din, sa Korea din, Ganyan ang din ang alam ko. reason. Oo, ganun din yung reason, yung cellphone kailangan 2 years lang. Kung Tapos gusto mo dapat palitan yon na siya. you love that about Korea kasi pinupulot mo. Nakinabang. May pinulot ka na ba? Wala pa. Wala ka pang Hindi pinulot. pwede. Kasi syempre, pandemic yun. Delikado. Ayoko. Okay. Oo, di ba Pero may kung hindi pandemic yun? pandemic, kukuha ka. Talaga. Yung uuwi ko. Ay, kung may pera lang ako para ano, iuwi ko lahat ng yon tapos ipapackage lahat. Kasi ang lalaki. Di ba? Oo, oo. Ako Gusto rin ko hindi. magkaka-business ako. Punta ako doon, tapos pupulutin ko lahat ng mga tinatapon. Tapos, Yun ang ibibenta ko dito business. sa Pinas. Wala ka man lang puhunan no? Yung ano lang, Wala. pag-fly mo lang sa Pilipinas. Lagyan mo lang alcohol. Alcohol.
na-amaze ako sa transportation system nila. True. Yung sobrang daling makapunta kung saan-saan na hindi mo na kailangan ng car, na kahit may car ka, hindi mo gagamitin kasi mas gugustuhin mo pang mag-commute kasi mas mabilis. True. True. Sabi ng dati kong minahal. Ay. Just. Sabi ng kaibigan ko na Kaibigan mo na ngayon. Kaibigan mo kaibigan na ko na lang lang ngayon. ngayon. Oh, sige na nga. O na, label na. Sanayin natin yung sarili natin sa label para naman masanay. Mas gusto pa niya na mag-subway or mag-commute kaysa may sasakyan kasi mahal ang maintenance, mahal ang may sasakyan. So, pinambili niya yung sasakyan niya. Mm-mm. Actually, Pinambili yun na na nga. lang. Kasi dito sa Pilipinas, hindi pwedeng walang sasakyan. Minsan nga dapat Mahirap ang dalawang wala. sasakyan mo kasi may coding. Ano yung tingin mong misconception ng mga tao about Korea? Na gusto mo naman? Na gusto ko naman. Ikaw meron ka. Naglo-loading pa ako eh. Loading na ako. Naglo-loading din. Wala kang kape sa gilid mo. Ay, hindi ka pala nagkakape. Hindi ako nagkakape. Feeling ko yung yung mga, kunwari, yung mga K-drama kasi na, kunwari, yung maraming nangyayaring masama, like, may kidnapping or may parang hindi siya sa Korea. Parang, akala mo mataas yung crime rate nila dahil gumagawa sila ng mga parang ganong klaseng K-drama. Pero, hindi. Parang hirap gumawa ng crime sa Korea. Oo, Sobrang safe. actually. Sobrang safe. Alam mo, sobrang hirap ng adjustment ko nung bumalik ako ng Pinas kasi nasanay ako na iwan ko lang yung gamit ko kahit saan for 2 years. Oo. Tapos dito ginawa ko yun, lintik ay. Namura ako kay mama. sabi niya, ba't mo iniiwan dyan? Alam mo naman. Yun, inisip ko nga, ano bang trabaho ng pulis doon? Is walang crime. Meron, pero sobra. Oo, meron na. Pero, konti. hindi. Alam mo yan, alas dos ng madaling araw naglalakad ako sa lake nga kasi nga magusto ako doon. Okay lang, walang papansin, parang lang multo. Oo, takot din sila kasi yung mga Koreans, takot sila gumawa ng mali. In fairness. Saka may CCTV kahit saan. Saka may CCTV nga everywhere. Yun talaga, Kaya, CCTV. hindi, isa ang Korea sa ma-advise kong country kapag first time mo magta-travel. Parang ganun. Kasi So, safe. super safe. Oo, grabe. Lahat convenient. Tsaka yung mga convenience store. Kung akala ng iba din na baka mahirap mag-travel kasi hindi nila mabasa yung mga Dahil sa language barrier. Meron English 'di ba? Lalo na sa Seoul, laging may pag Korean English sa lalim. May Japan pa nga yun Chinese. Oo. Sasabihin, iba-iba, 'di ba? Kaya ayun, maganda talagang ang Korea pang travel. Ito din yung maganda yung yung kulay yellow na nakita mo. Feminine na pala siya ngayon. Feminine era. Feminine na ako ngayon. Feminine era, soft girl era. Hindi ka sure. Alam mo yung kapag naglalakad ka, may yellow na mahaba. Yung pang disabled people siya na hindi makakita. So, kahit saan merong ganun. Walang katapusan. Sobrang na-amaze ako. Ay, isa rin sa mga na gusto ko sa Korea, yung respeto nila sa mga nakakatanda. Totoo. Mataas ng respeto sa mga matanda. Kahit nga 1 year older ka lang, may respeto. Lalo na yung mas matatanda talaga. Like, mga lolo't lola, diba? Grabe yung respect nila. And, pati isa rin sa mga gusto ko yung language. Merong chondemal na formal. Oo, totoo. Yung kahit wala siya, yung halimbawa yung parents mo, kahit wala, may ibang salita na kailangan gamitin mo para nare-respeto pa rin siya. Oo, kasi actually yung mga countries na merong honorifics, na-appreciate ko kasi dun mo napapakita yung respect sa pagsasalita pa lang. Manners, totoo. Manners, oo. Kaya yun yung isa sa mga gusto ko. Like, ang big deal sa kanila pag hindi alam mo yun, pag hindi ka na gumamit ng language na dapat, parang gano'n sa edad, or yun. Kasi, dito sa Pilipinas, talagang gusto ko talaga yung po and opo.
ayoko mawala Oo. siya. Kahit Inglesera, kunwari may anak ako, tas Inglesera yung anak ko, kailangan may popa din siya sa dulo. Oo. Lalo na yung mga bata ngayon, papanoorin mo lang ng Peppa Pig, gano'n din yung accent nila. Oo. Ang Kaya, galing nila. oo, yun yung wish ko na sana wag maalis dito sa Pilipinas kasi medyo Totoo. nagiging, dahil nga ang English wala namang honorifics, 'di ba? Mm-mm. So, sana hindi siya matanggal. Sana meron pa din na ikipa din natin yung Mm-mm. ganong um ano natin tradition sa Totoo. language. Ano mga Plans, plans mong pagbalik ko gawin sa doon, Korea pagbalik mo? If travel a lot. Gusto ko ma-experience yung Lotte World mo, at saka yung ano, yung hanbok. Hindi ko pa na-experience yun. oo, Oo, oo. if ever makabalik ako. Hindi ko alam ba't hindi ko naisip nun to, nung nandun ako sa Korea. Gusto kong kitain yung mga Filipina na nandun, na nakatira. Mm. Tapos, gusto kong malaman yung kanya-kanya nilang istorya doon. And then share it to everyone. Oo, maganda nga. Tapos iba-vlog mo din, iisip mong i-vlog yung mga parang pag-usap mo pakikipag-usap mo sa mga Oo. Pinay. Oo, Mm. talagang plano ko yun kapag babalik ako. If ever, sana. In Jesus' name. Magandang content yan kasi nakaka-inspire din yan. At saka, alam mo yun, hindi naman lahat, parang unique yung ganyang klaseng content. Hindi, Kaya, para malaman or maparating din sa lahat na hindi lahat fantasy lang, hindi lahat rainbow. oo, actually, kasi Diba, diba? malalaman mo yung truth behind Yeah. ng lahat Struggle kapag sila. Mm-hmm. na-experience mo. Mm. Mm-hmm. Actually, may mga nakausap na rin akong mga Pinay. Itong pagpunta ko sa Korea, meron akong mga na-meet na mga Pilipina na nakapangasawa ng Mm-hmm. Korean. Tapos may mga na-meet Mm-hmm. ako na mga batang Korean Filipino. Ang cute, no? Cute Ang cute, nila. diba? Tapos, Grabe. oo. Tapos ang struggle ng usually ng mga mom na may anak na Korean is sa school baka i-bully yung anak nila kasi hindi sila masyadong marunong mag-Korean, ano Mm-hmm. yung Mm-hmm. mom mo, foreigner, gano'n. May mga gano'n klase kasing instances. Kaya di mo alam kung paano sa school yung anak mo. Kaya kapag foreigner ang parent. Oo, kaya nga kahit nung nag-aaral pa kami nun tapos nagkaroon kami ng parang activity sa school na kung about siya sa Korean education Mm. na tinanong kaming mga foreigner students na kung magkakaanak ka dito mo mas gugustuhin mo bang sa Korea mag-aral yung anak Mm. mo? Ganto ganyan. Yung iba sagot nila hindi dahil nga sa pressure. Kaya nga Grabing eh. pressure. Grabe kasi kaya Oo. ang dami ng suicide rate Mm. sa Korea. Kasi nga Mm. doon. So, Totoo. Kaya marang iisipin, masarap magkamatalinong anak. Pero gusto ko masaya siya. oo, gusto ko Happiness pa rin talaga. kung gusto niyang mag-aral, of course, yung pressure kasi may maganda rin naman maidudulot yan. Mm. Pero yung too much pressure, na nawawalan na yung saya ng bata, na hindi mo na siya napapabayaan, maging bata lang, Mm. nahihirap. Feeling ko isa rin yun sa mga hindi nila alam masyado ng tao na kung paano ang system ng pag-aaral sa Korea. Like, meron sa mga K-drama, pero hindi mo malalaman yung hirap hanggat hindi mo na-experience eh. True. Oo, meron silang parang 24/7 nag-aaral sila. Mhm. Tulog lang ang ano. Madaling araw na nakakauwi. Madaling araw, kahit yung mga elementary pa lang, no? Madaling True, araw true, true. tapos meron pa silang hapon, yung Kailangan parang may academy. academy pa na sinasalihan, taekwondo, piano. So, yung weekend nila, aral pa din. Ganun. Aral pa din. Parang yung tinuturuan ko ngayon, si Chuni. May Oo. ginagawa pa rin siya, kaya Sunday lang kami may lesson kasi may iba pa siyang mga ginagawa academy. Kahit Saturday, Sunday, kailangan pa rin may ginagawa siya. Walang Oo. pahinga yung bata. So, okay yung mga magulang na kung papipiliin nila yung anak nila kung anong gusto nilang activity or hakwon or academy na Mhm, mhm. gawin, 'di ba? Na extra na pag-aralan. Pero yung iba kasi yung gusto ng parent ang nangyayari, ang pinapakuha nila sa anak nila. Kaya yun yung mga parang ang bigat isipin. Parang kung ako sa anak Mhm. ko, gusto ko kung gusto niya mag-academy, pwede, go. Kung ayaw niya, okay lang din. Oo.
Parang At saka ganun. hindi niya kailangan maging the best of the best. Kasi Totoo, hindi niya parang kailangan maging usually, mindset nila sa Korea, not best. everyone, pero may kilala kong ganun din, na kailangan the Perfectionist. best of the best. Oo, kailangan, hindi pwedeng second ka lang. Nung nag-aral siya ganun, hindi pwedeng second lang, dapat the best of the best. Kahit hanggang sa paglaki niya, ganun yung dala-dala niya yun. Sa pagbili ng mga brands, pagbili ng tablet, ng cellphone, dapat the best of the best, bagong labas na model. So, hanggang sa tumanda siya, dala-dala niya yun, yung ginawa sa kanya ng parents na pagpapalaki, na kailangan, first honor ka, kailangan ikaw ang pinakamagaling. Kapag hindi ka pinakamagaling, hindi mo nakuha yung pinakauna, hindi ka kakain or hindi ka matutulog sa bahay. May mga ganun na punishment. Pero yun, nakakalungkot kaya parang pag sa Mm-mm. next generation or sa mga kids ko, hindi ko pressure sa pag-aaral, hindi ko pressure maging perfect. Kasi, alam mo yun, ang hirap maging perfect, ang hirap na nga mabuhay sa mundong to. Ang hirap na nga Perfect pa. mabuhay, may pressure na nga, pati sa pang-araw-araw, tapos iti-pressure mo pa yung bata. True. Mahirap Pero kasi yun. sinasabi nila, may mga magsasabi na parang sa kinabukasan din ng mga anak nila Totoo yun. Depende, naman. iba-iba rin naman ng Depende. parenting. Sinasabi ko lang naman yung Depende. opinion ko as, kuwari ako as a parent. Mm-mm. Iba rin Pero naman yung, pinapunta na tayo sa parenting. ba't napunta tayo sa parenting? Ano na, mag-aasawa na ba tayo, B? Wala pa nga jowa? Dali lang. Ano ba yan? May, Oo. may isa lang ako na gustong i-share. Sigurado na nakita mo to tuwing winter. Ano? Yung repolyo na display sa labas. Petru na Oo. display? Oo. Hindi nila display pero dahil nga matagal yun na nag-wither, inalagay nila sa labas ng mga apartment or parang sa paso. Tapos kaganda-ganda nila, nagba-violet sila. Ganyan. Ah, baka Ganda. sa probinsya, baka sa Busan lang. Siguro sa Kasi, Busan. kasi, Ako nakita eh. Hindi ka pa nakita ganun? meron pero sa probinsya, pag wari dumadaan ako ng mga probinsya, mga Di petro ba? dami kapag winter. Oo. Talagang inaano siya, tinatanim na buo. Yun talaga yung gusto mo sa Korea. Yung ang babaw, lahat na lang, no? Lahat na lang, hindi ko alam. Kahit maliit na bagay lang na nakita ko, sayang-saya ako, gandang-ganda ako. Yun na. Hmm. Isa pa pala sa gusto ko sa Korea, yung yung ang daming unique na cafe. Like, may dog Oo. cafe, may cat cafe, meron pa ngang massage cafe eh. True, Dapat true, true, pinuntahan ko true. yun bago ko umalis eh. Yun, hindi ko Ang Yung massage gaganda din. ng mga cafe nila. May mga ano pa sila, machine na uupo ka lang ganyan, tapos gagawin na niya yung trabaho niya. Oo Tapos nga, may pero kape. oo, yun nga yun eh. Yung parang cafe siya pero massage. Kaya ang cute ng ang daming idea. Grabe yung utak ng mga Korean, no? Hindi naubusan ng idea. Grabe. Ang hindi ko lang maintindihan, curious lang ako sa part na magkakatabi sila, magkakapit-bahay sila. Hindi ba sila nababankrupt nun? Hindi Paano sila nababang. Kasi nababankrupt? oo. Sabi, Kasi nga ang siguro daming iba-iba sila ng iba-iba sila ng mina-market. Like, ito kung gusto mo genre. magpa-massage. Bagay. Oo, Bagay. iba-iba sila ng Oh, style. grabe. Parang ganun. Grabe yung magkakapit-bahay sila. Galing. Iba nga yung style dito kasi dito sa Pilipinas, parang kapag magkatabing cafe, nagpapatayan ng business eh. Doon sa Oo kanila ah. parang hindi Hindi. Kasi namamatay. kahit saan ka pumunta, kahit sino, mag-Amerikano yan, sigurado. Hindi Oo, pwedeng. oo. So, hindi siya, walang makakabugan doon. So, yung isa siguro pa na bet ko doon, yung pinaka-convenient. Nagsa-cellphone ka ba kapag naglalakad ka? Oo. Palagi? Ikaw. Oo. Pero di ko ginagawa. Talagang wala ka ng alam sa paligid mo. Kahit tumatawid nga alam ko mali tumawid ng nagsa-cellphone, pero parang kasing confident ka na basta pag nasa pedestrian ka at naka-go naman yun. Eh, Oo. hindi ka kasi Mapapahamak. wala ring hablot-hablot ng cellphone, di uso yun sa Oo. Korea. True. Tsaka Mm-mm. kapag nasa pedestrian ka, matik kapag sinagi ka, may bayad siya. Kaya dapat Totoo. nasa pedestrian ka, di ba? Oo. So, ang pinaka-bet ko dun, para sa mga mapag-cellphone, yung street light, traffic light, hindi lang siya sa taas, meron siya, din siya sa ilalim. So, kapag nagsa-cellphone ka,
Makikita mo kung red na siya o green. Tapos go ka na. Actually, isa pa sa gusto ko sa Korea, parang lahat halos ng restaurant, maka-assure ka na masarap yung food. Quality naman. Hindi kagaya dito, hindi ako masyadong nag-explore ng pagkain. Like, meron lang akong gusto na kainan ako pag gusto ko ng ganito, sinigang dito, gusto ko ng ganito. Parang, minsan gusto ko pa ng sinigang yung mga sa lutong bahay, sa bahay. So, hindi ako masyadong ma-explore dito ng food, like sa mga restaurant. Parang hirap na hirap akong pumili. Hindi kagaya sa Korea na parang, alam ko, kahit bagong restaurant, kahit bagong salta lang ako sa restaurant, saan tayo kumain? Dito. Alam, masarap. Never pa akong na-disappoint sa pagkain kahit sa Korea. Kahit nga foreign foods, masarap pa rin. Oo. Isa lang pala yung hindi ko gusto. Ano? Yung pizza nila may kamote. Ha? Yung pizza nila may sweet potato. At ako gusto ko yung ganun, may potato. Sweet potato. Gusto mo yung sweet potato sa pizza? Oo. Hindi ko gusto yung sweet. Yun yung isa sa mga hindi ko bet na... yung pizza na punong-puno ng parang kangkong. Okay lang yun. Basta gulay. No? May sweet potato na pizza. Ano pangalan nun? Hindi ko alam, pero mahilig nilang i-toppings yung sweet potato. Para siyang carbs on carbs. Carbs na yung ganun ba? bread. Tapos meron ka pang additional carbs na sweet potato. Utot ka ng utot pagkain mo. Hindi kasi mahilig kasi mga Korean sa sweet potato. Pero gusto ko yung sweet potato nila. Iba yung lasa. Ang sobrang sarap. Iba rin yung lasa dito ng sweet potato tsaka sa sweet potato sa Korea. Super sarap. Mahilig sila sa ganyan. Kahit sa ginseng, ang hilig nila. Oo. Ito yung gusto ko sa Korea pero ayoko. Wala po, di ba? Parang tao yata yan eh. Hindi. Chimchilbang. Gusto ko yung sona, gusto ko yung feeling ng ganon, yung pag... Ako din. Pero, ayoko. Alam mo ba, dito lang ako sa Pilipinas nakapag-chimchilbang, Korean chimchilbang, Korean. Kahit ako 2 years ako, hindi ako nakapag-chimchilbang. Hindi ko kayang hubad. Oo, yun yung pinaka-rason kung bakit hindi ako nagganon kahit sobrang dito sa Pilipinas kasi. May damit, di ba? May damit ka, oo. May damit din naman sa Korea. Pero pagdating mo dun sa locker, pagdating mo dun sa steambath kailangan wala. Dito kasi sa Pilipinas, medyo naintindihan pa nila pag Pinoy. So, minsan, isang beses pumasok ako, nakadamit ako, pero pinagtingin ako ng Koreana. Pero bansa ko naman to, kaya, di ba? Pero pag sa sarili nilang bansa, hindi ko pwedeng gawin yun. Hindi ko kaya. Gusto ko pag nakakita ko lagi ng sona, ng chimchilbang. Gustong-gusto ko, pero alam ko, hindi ako pwedeng hindi maghubad. Kaya, nung winter, gusto ko talaga, like, meron akong, kapitbahay ko lang halos yung sona, hindi ko nagawa kasi, lagi ako nagko-contemplate, wala naman makakilala sa akin dito, hindi naman ako, pero hindi ko talaga kaya. Kahit ako. Hindi ko kayang makita yung iba din. Ay, talaga? Ako gusto ko. Gusto ko. Kaya gusto ko pumunta doon eh. Hindi, gusto kong pumunta. Pero, nahiya ko yung kuyukot ko, makikita lahat. Nahiya ka ma-judge ng mga tao. Ako din. Ako parang hindi ko lang talaga kaya na may ibang tao. Wala pa ibang tao nakakita na natawan ka. Talaga? Ng adult wala na. Pa? Na adult na. Talaga? Oo. Ako meron. Grabe na overshare natin. Naliligo kami ng pareho ni Sylvia. Ay, oh my God. Hindi ko huwag mong gagawin sa akin yan. Mawala respeto. yung makikita mo ako bigla ubot-ubad, no? Parang baby. Ang sakit na ng pangako. Pero grabe. Kinuwento to sa akin ng Latina friend ko. Nagpumunta talaga siya sa chimchilbang. Tapos nag-ubad siya, syempre. Pinagtinginan daw siya ng mga ajuma. Natural, sabi ko. Oo, kasi laki ng puwet nila, di ba? As in, super curvy sila, di ba? Oo. Pinagtinginan daw siya. Yung isa naman, confident eh. Alam kasi naman confident, alam niya na, oo. Never.
Hindi ko Kahit sabihin kaya. natin may Sabihin Latina body matanda pa sila. ako. Oo. Ako super confident. Hindi ko talaga kaya. It's a no-no. Depende rin kasi sa ano mo yan, sa preference mo. Anyway, di na tayo natapos ng chimchil pang... Meron ka pa ba naiisip na gusto mo pero ayaw mo? Or ayaw mo pero gusto mo? Yung weather siguro. Ito yung weather. Diba? Oo. Gusto ko na yung hindi ko gusto. winter. Pero pag ang tagal mo na doon, Hindi mo na hirap gusto. pala. Maano na siya. Masobra ka ng ma-dry me. Nagda-dry ka na. Although, bet natin yun, di ba? Oo, Gusto kasi nga tayo oily doon kasi tayo. oily tayo. Pero grabe na yung pagka-winter niya, pagkalamig. Kasi talagang magkakrak ka na lahat-lahat. Yung ito, hindi mo na mararamdaman. Oo, As, ang hirap yung lagi kang need mo pa mag-gloves para lang makasurvive sa labas. ay, hot patch pa, no? Ano Hot yun pack. yung hinahawa? Oh, hot pack! Oo. Mm-mm. Gawa ka mo pa, talagay mo pa sa sa bulsa. Tapos, Mm-mm. naalala ko, papasok ako sa eskwela. Yung pantalon ko, hindi lang isa, hindi lang dalawa. 3 yan. Talaga. Talaga, sobrang lamig kasi. Hindi ko kaya. Ako, hindi ko pa naramdaman yung super, super layered na itong winter ko na na-experience sa Korea. Siguro kasi hindi ako masyadong namamasyal. Like, nung winter school lang ako halos lagi. Tapos kapag, lalabas lang ako, tapos papasok na ulit. Papasok na sa so hindi ganun lumalamig yung katawan ko. Pero yun na nga, parang masarap siya sa una or kapag nagsusnow. Pero after ng snow, dun na yung malamig, di ba? Pero After ikaw naranasan mag-snow, mo yung snow. naranasan mo rin naman. Pauwi na ako, isang araw lang. Ikaw, At saka talagang no, hindi naranasan mo. hindi napuno yung kalsada ng snow, no? Oo, hindi. Kung sana napuno, hindi sana Sayang. nagpagulong-gulong ako sa daan. Oo, ay naku. Nakatawaan siguro. So, there you have it, guys. Tapos na po ang episode na ito. And maraming salamat po sa pakikinig nyo sa amin. Maraming salamat po. Medyo nagkaroon lang po ng problema ngayong episode na to sa audio. Sana nag-enjoy po kayo sa buong episode sa chikahan natin na super kulit. At kung nag-enjoy po kayo, just give us 5 stars and follow us. Instagram at Cristel Fulgar. And kapag sa YouTube naman, Cristel's Vlogs. Sa akin naman po sa YouTube, Just Moy. And then Instagram, Just Amoy. Pag may naisip po kayong content na gusto nyong ipagawa sa amin, just comment. Comment below. So again, guys, thank you for watching. Thank you for listening. This is Anyari Sa'yo Podcast. Bye!